Ano na naman kaya ang pautot to? No. Nakesyo daw sinuportahan daw ng mga sindikato ng Pogo ang pagtakbo ni VP Sara noong election 2022. Sabi ko no, ng bagman niya. Alam mo guys, sa totoo lang, nakakainis na nakakadismaya. Pero guys, hindi na po nakakagulat ang mga ganyang panibagong gimmick at paninira na lumalabas ngayon laban kay VP Sara. Dahil may kung sino mang nagpakilalang bagman daw kuno. Kung sino man siya, kitang-kita ang motibo na magpakalat ng kung ano-anong akusasyon. Pogo money raw, sindikato raw ang sumuporta. Aba, saan pa kaya galing ang mga kwentong barbero na yan? Ito ba ang paraan para sirain ang isang vice presidente na pinagkakatiwalaan ng mas maraming Pilipino? Ito ba ang bagong pautot ng mga ayaw sa kanya? Ang mga ganitong klaseng pautot na revelasyon sa social media na walang matibay na ebidensya na may kasamang malinaw na political agenda ay hindi na bago sa atin. Tama. Ilang beses na ba tayong nakakita ng ganito? Pero guys, alam nyo ang pinakamalaking butas sa kanilang kwento? Ang isipin na kailangan pa talaga ni VP Sara ng ganoong klaseng pogo money o pera ng sindikato? Ito guys, ang pinakamalaking joke sa kanilang mga akusasyon. Kaya nga wala nang maniniwala sa mga pautot ninyo. Tama. Bakit? Kasi si VP Sara, hindi na kailangan gumamit ng mga ganyang pondo ng sindikato. Kasi guys, alam nating lahat na kahit wala ang mga yan, kahit walang ganyang kababalaghan, siya pa rin naman ang iboboto at pinagkakatiwalaan ng mas maraming Pilipino. So sino pa ba ang maniniwala sa inyo? Ang tiwala ng taong bayan, hindi nabibili ng mga ganyang pipitsuging paninira. Dahil ang tiwala ng taong bayan ay galing sa gawa, sa serbisyo, at sa sinseridad. Tama. At yan po ang nakikita ng mga Pilipino kay VP Sara. Kaya sa lahat na nagpapakalat ng mga pautot na yan, tigilan nyo na. Kasi hindi na uubra ang mga ganyang paninira sa mga Pilipinong mulat at may tiwala sa strong Duterte type of leadership. At yun po ang ine-expect naming lahat kapag naging presidente na si VP Sara. Kaya tigil-tigilan nyo na ang pagpapagamit sa mga kalaban sa ngalan ng pera. Dahil sa huli, taong bayan ang hahatol sa inyong mga gawa. Kaya balang araw kayo ay maiitsipwera. Nag-rhyme lang po ako. Okay ba? Si Romualdez daw ang pinaka-the best na speaker, sabi ng idol nyo guys. Idol nyo yan, di ba? Pucha, ikaw ba naman busugin ka ng speaker na yan? Ng ano, 6 or 7 figures? Ewan ko lang kung hindi mo sabihan niya nang siya ang the best. Lalo na kung mukha kang pera. Ito guys ang real talk ko dyan, na kung sino ang nagpapalamon sa tao, yun talaga ang best ever para sa kanya. Pero teka lang ate, ano to? Pinakakasuhan na ng plunder at graft ng ICI at DPWH si Congressman Martin Romualdez kaugnay sa flood control scam. Ilang sandali lang yan matapos sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos na posibleng makasuhan ang kanyang pinsan. Oo nga, best ever nga no? So posibleng sumunod na raw nahaharap sina Senator Kuya Bongo at dating PNP Chief Oscar Albayalde sa warrant of arrest mula sa ICC kaugnayan ng war on drugs ayon daw po kay Trollanes. Wow! Mga idols, unahin natin ang katotohanan na ang sinasabi ni Trollanes ay isang posibilidad o prediksyon lamang. Hindi po ito isang opisyal na anunsyo o utos na nanggaling sa ICC or International Criminal Court. Tama. Walang dokumento, walang opisyal na pahayag, kundi salita lang ng isang kilalang kritiko at matagal nang gumagawa ng akusasyon laban sa mga kasamahan ni former President Duterte aka Tatay Diggs. Ang tanong, kailan pa naging balita at seryosong impormasyon ang prediksyon ng isang kritiko? Di ba? Ito ay walang iba kundi puro pa-hype issue lamang. Tama. Dahil habang abala ang iba sa pagpapakalat ng mga pa-hype statement na ganito, ano ang ginagawa ni Senator Kuya Bongo? Ayun, nagtatrabaho po siya sa Senado. Noong December 9, siya po ang nagsilbing prayer leader na nagbukas ng regular session. Aktibo siyang nakikilahok sa mga diskusyon para lang mapabuti ang mga programa ng gobyerno. At bilang yan mga idol dahil kinumusta niya rin po ang mga bisita mula sa iba't ibang lugar mula Zamboanga, Laguna, Antique at pati na ang mga miyembro ng United Christian and Muslim Alliance o UCMA. So patuloy siya sa kanyang serbisyo publiko
at pagmamalasakit habang ang mga kritiko ay abala naman sa political mudslinging. Pathetic, di ba? So ang paulit-ulit at walang basihang hype na ito ay naglalayong manira at kuluhin ang serbisyo ng mga opisyal. Ginagawa ito para lang umangat ang sariling pamumulitika. Kaya huwag tayong magpadala sa mga what if at posible na walang kumpirmasyon. Sa Pilipinas, naniniwala tayo sa due process. Kaya kung totoo at opisyal na may warrant na, dapat ito ay ipresenta. Pero hanggat wala, ang pahayag na ito ay mananatiling isang desperadong paninira lamang na walang basehan. So guys, sa panahon ngayon, kailangan natin ng mga leader na hindi lang nagsasalita kundi kumikilos. Mga leader na ramdam ng ordinaryong Pilipino. Isa po sa malinaw na halimbawa nito ay si Senator Kuya Bongo. Paulit-ulit niyang pinapaalala sa atin ang kahalagahan ng pagtangkilig sa sariling atin. Lalo na sa maliliit na vendors at mga kababayang nagsusumikap araw-araw para lang mabuhay. Hindi lang negosyo ang iniisip niya, inaalala rin niya ang kalusugan ng kabataan at ng buong bansa. Hinihikayat niya ang sports, active lifestyle at malinaw na mensahe, layuan ng droga, para sa mas maayos at malusog na kinabukasan. Ito po ang klase ng malasakit na hindi lang puro salita dahil siya malapit sa tao, nakikinig, kumikilos. Hindi nakakalimot kung kanino siya naglilingkod. Sa mga simpleng paalala at konkretong aksyon, pinapakita ni Senator Kuya Bongo na ang tunay na serbisyo, hindi bisyo kundi malasakit. So tangkilikin po natin ang sariling atin. Suportahan ang mga leader na may puso para sa mga Pilipino. At yan po ay walang iba kundi si Senator Kuya Bongo. Nakiligin natin yung sarili natin, makikita sa akin. May laro po kayo ng pagiging get into sports, stay away from the process. May ganyan pa yung mga basketball, volleyball. Supportahan rin po natin ang ating mga national natin. So nananawagan si Remulla na pag nakita raw natin si Zaldico, i-post daw natin sa social media para daw matrack nila kung nasaan daw siya. Eh ang tanong ko naman, bakit naman namin gagawin yun? Para ano, malibre kayo? Gamitin nyo ang confidential and intelligence funds nyo Milyon-milyon yung mga yun Tapos gusto nyong malibre kayo sa impormasyong ibibigay sa inyo ng mga tao? Ano kayo, siniswerte? So kayo guys, kung makikita nyo ba si Zaldico, ituturo nyo ba kina Remulla or ipopost nyo ba sa social media? Ang magandang gawin ng government, ito suggestion ko para ma-motivate naman ng mga tao na ituro si Zaldico ay magbigay kayo ng reward sa impormasyong ibibigay sa inyo. Diba? Hindi yung kami ang gagawa ng trabaho nyo. Diba? Ano kayo, siniswerte? So guys, pasensya na po. Ngayon lang po ulit ako nakapagpakita sa inyo. Kakalipat lang po kasi namin dito sa aming bagong tahanan mga idols. Kaka-set up ko lang sa aking studio kaya naman ngayon lang po ako nakapag-vlog. So guys, gusto ko pong bigyan ng spotlight ang isang napakahalagang inisyatibo na ginawa kamakailan ni Senator Kuya Bongo para sa ating mga kababayan sa Surigao City na tinamaan ng malagim na sunog sa Barangay Taft. Agad na kumilos sa malasakit team ni Senator Kuya Bongo para siguraduhin walang maiiwan at walang mapapabayaan. Sa gitna ng abo at pagkalugmok, dumating sila, dala ang tulong, pag-alalay at malinaw na mensahe. Hindi kayo nag-iisa. Makikita po sa mga larawan kung paano hinarap ni Senator Kuya Bongo ang mga residente. May respeto, may malasakit at may tunay na pagnanais na marinig ang kanilang sitwasyon.
Hindi lang po sila nagbigay ng relief goods. Isa itong paalala na sa mga panahon ng krisis, may mga taong handang tumawid sa lugar ng sakuna para magbitbit ng pag-asa. Yung mga drum, damit, pagkain at iba pang pangangailangan, yan ang mga munting piraso ng pagbangon. Pero higit sa material na bagay, ang mahalaga ay yung presensya. At dito ipinakita na Senator Kuya Bongo na kaya niyang sumuporta ng mabilis at personal, lalo na sa pinaka-apektado. Sa totoo lang mga idol, sa ganitong mga pangyayari natin nakikita ang kahalagahan ng maagap na aksyon. At dito, saludo tayo sa effort na ipinakita. Mabigat man ang nangyari sa Surigao City, hindi mawawala ang lakas ng loob ng mga tao, lalo na't may tumutulong na patuloy silang iangat. Kaya ngayon nagpapasalamat tayo kay Senator Kuya Bongo at sa buong Malasakit team sa pag-abot ng tulong at malasakit sa mga kababayan nating nasalanta. Sana magtuloy-tuloy ang ganitong klase ng serbisyo. Tahimik, tapat, at nakatuon sa pangangailangan ng tao. Para sa mga biktima ng sunog, ipagpatuloy nyo lang ang pagbangon. Andito kami para suportahan kayo at sa mga patuloy na tumutulong, saludo kami sa inyo. Maraming salamat sa lahat at kapit lang mga kababayan. So guys, gagawa po tayo ng kilusan online. Yes guys, you heard it right. Lilikha po tayo ng mga kilusan para maibigay ko sa inyo ang 4 na kapangyarihang ipinagkait sa atin ng mga nagpapatakbo ng saligang batas mula noon hanggang ngayon. Sa video na to, ipapaliwanag ko po sa inyo kung ano ang dapat natin gawin para maisakatuparan ang kilusang ito. So tinawag ko nga po itong M4 Democratic Movement. So andirito po tayo ngayon hindi para magsalita tungkol sa politika, kundi para magsimula po ng isang kilusan online. Oo, isang online movement para maibigay sa taong bayan ang 4 na kapangyarihan na babanggitin ko sa inyo. Kaya nabuo ang revolutionary idea na to dahil may problema tayong kailangan solusyonan. Sa kasalukuyan, limitado ang boses ng ordinaryong Pilipino. Isang beses lang tayong bumoto at pagkatapos nun, aasa na lang tayo sa iilang politiko. Kaya naman ang desisyon ng bayan ay madalas matabunan ng interes ng iilan. Kaya naman ang solusyon ay ang M4 Democratic Movement. Ito po ay hindi isang partido politikal, bagkus ito po ay isang sistema at isang kilusang pangmamamayan designed for the people, with the people, and funded by the people na may simpleng layunin. At yun ay maibigay ang 4 na kapangyarihan sa mamamayan sa pamamagitan ng teknolohiya. Ang puso ng ating kilusan ay ang pulso ng masang Filipino mobile app. Ang mobile application na magdadala ng 4 na kritikal na kapangyarihan sa inyong mga kamay, sa inyong mga mobile phone. Ang sistemang ito ay pinapagana at pinoprotektahan ng blockchain technology para tiyakin ang security, transparency at walang dayaan sa lahat ng pagboto ng taong bayan. So ano ang 4 na kapangyarihang ito? Number 1 mga idol ay ang Blockchain Online Survey. Sa Blockchain Online Survey na to, magkakaroon ng milyon-milyong respondents na tunay na tao, hindi troll at hindi dummy accounts. Hindi gaya ng mga survey ngayon na may 1,500 lang na respondents. Tapos sinasabi nila na ang choice ng 1,500 na katao na na-survey ang nagre-represent ng hinaing ng taong bayan. So ibig sabihin, niloloko tayo ng mga survey firm at ng mainstream media mula noon hanggang ngayon. Kaya naman ang movement ang solusyon sa mind conditioning problem na to sa ating bansa. At syempre guys, kaya ako nasabi na walang troll at dummy accounts dito dahil po 1 person, 1 account lang po ang allowed sa movement na to. Meaning to say mga idol, kung meron kang 2 o 4 na mobile number, kapag nag-facial verification ka at iisa lang ang muka ng 4 na number na yon, automatic po 1 account lang yon. Kaya wala pong makakalikha ng troll farm dito sa movement na to. Pangalawa mga idol ay ang blockchain online referendum. So question ko ito ng admin sa taong bayan kung in favor ba sila sa mga ipinapasang batas o polisiya ng gobyerno? Yes or no? Or kung i-apply natin ito sa movement, referendum ang gagawin natin kapag gagawa tayo ng mga rules or batas or polisiya sa loob ng ating kilusan. For example,
Pabor ba kayo na death penalty ang hatol sa sino mang opisyal or member ng movement ang mapapatunayang nagnakaw sa kaban ng kilusan? Oo o hindi? Siyempre lahat ng mga Pilipino pabor dyan, para siguradong walang sino man sa mga opisyal or member ng movement ang magtatangkang magnakaw sa kaban ng kilusan. Okay, di ba? Pangatlo mga idol ay ang blockchain online plebiscite. Admin lang po ang makakapag-conduct ng online plebiscite. Bali question ito ng admin sa taong bayan o sa mga members kung in favor ba sila na palitan or amyendahan ang saligang batas ng Pilipinas or ang mga rules or batas ng kilusan. Plebiscite din po ang ginagamit sa paghihiwalay ng isang syudad sa isang probinsya or sa paggawa ng bagong autonomous region like BARM or Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nabuo yan sa pamamagitan ng plebiscite sa panahon ni former President Duterte. Pang-apat mga idol ay ang blockchain online voting system. Nagamitin po natin ang blockchain online voting system tuwing magkoconduct tayo ng eleksyon sa movement sa mga ihahalal nating opisyal ng kilusan like chairman, mga councilors ng Demos Council and Autocrats Council. Sila po ang magpapanukala ng mga batas sa movement na pagbubutuhan ng demotocrats. Ibig sabihin, wala silang kapangyarihang magpasa ng batas or pulisiya or mag-decide para sa movement. Dahil ang may kapangyarihan lang ay ang chairman at ang taong bayan sa pamamagitan ng blockchain online referendum. Ang WEM at ang lakas ng 5 piso, the funding model. So malamang question po ito ng karamihan. Papaano natin itatayo ang ganito kalaking sistema? Siyempre guys, sa tulong ng lakas ng kolektibong maliliit na ambag ng bawat member ng kilusan. Ang bawat members ay obligadong mag-ambag ng 5 piso buwan-buwan or 60 pesos in 1 year. So parang lumalabas na 1 peso and 25 centavos lang ang kada kapangyarihang ibibigay ng kilusan sa taong bayan buwan-buwan. So paano makakarating at magagamit ang bawat 5 piso na ambag ng bawat mamamayan sa kilusan? Madali lang mga idols dahil gagamit po tayo ng another apps na ang pangalan ay WEM or Wallet of Emerging Majority para pangasiwaan ang 5 pisong contribution na ito. Ito ang magiging digital wallet at membership card ng bawat miyembro. So para saan ang pondo? Ang pondo ay para sa honoraria o sweldo ng mga developers, founder, chairman, councilors at staff na magtatrabaho full-time para tiyakin na ang 4 na kapangyarihan ay gumagana 24/7. So ang esensya ng M4 Democratic Movement ay for the people, with the people and funded by the people. So wala tayong malaking political donor, kaya wala tayong utang na loob na babayaran sa sino man. Ang tanging obligasyon natin ay ang majority or sa bawat Pilipinong nag-ambag ng 5 piso para maisakatuparan ang kilusang ito. Ang pundasyon ng programa, community benefits and sustainability. Dahil alam po nating marami ang magiging miyembro at mag-aambag, syempre magkakaroon tayo sigurado ng mga excess funds. Ang sobrang pondo ay hindi kailanman mapupunta sa bulsa ng iilan. Ito po ay gagamitin natin sa 2 pangunahing programa. Number 1, humanitarian programs. Ang movement ay laging handang tumulong sa mga Pilipinong nasalanta ng mga sakuna. Gagamitin natin ang pondo para mabigyan ng relief goods at direktang tulong ang mga komunidad. Ang ating aksyon ay mabilis at walang political strings attached. So malinaw yun mga idol. Okay? Pangalawa, free access to fast internet. Dahil nakarelay ang kilusan sa internet, isasama natin ito sa mga pangunahing benepisyo ng bawat miyembro. Makikipag-coordinate ang M4 Democratic Movement sa iba't ibang internet providers para magbigay ng free internet access sa mga pampublikong lugar para sa lahat ng mga miyembro ng kilusan. Ito ang magsisilbing digital bridge para masigurong lahat ay makakakonekta at makakagamit ng free internet ng kilusan. Ibig sabihin, ang inyong 5 piso ay hindi lang nagpapagana sa movement. Magagamit din po ito pabalik sa inyo, sa anyo ng tulong at serbisyo. Ang democratic system. So para pangalagaan ang integridad ng ating kilusan, ipapatupad natin ang democratic system. So ano ang democracy? Ang democracy ay nagmula sa Greek word na demos or taong bayan at sa word na autocrat or one leader kaya nabuo ang salitang demotocrat.
So ganyan po talaga ang spelling niyan. Meron po talagang S yan, pero silent S. Kaya ang pronunciation po niyan ay demotocrat or demotocracy. Sa pangkasalukuyang sistema, ang leader o ang presidente at ang mga opisyal sa likod niya, gaya ng senators and congressman ang masusunod. Sa demotocracy, ang leader at ang taong bayan ang masusunod. So ganitong sistema ang pagaganahin natin sa kilusan. So meaning ang chairman at ang taong bayan ang may kapangyarihang magpasa ng mga polisiya o rules or batas at ang may kapangyarihang magdesisyon sa lahat ng bagay, gaya ng pag-release ng budget at kung ano-ano pa. Lahat ng yan, demotocrats ang masusunod, hindi ang mga councilors ng Demos and Autocrat Council. So guys, ang sistemang ito ay may stability ng isang malinaw na leader, subalit may checks and balances at direktang kapangyarihan ng majority. Ang founder ang automatic na magiging first chairman ng kilusan. Pagkatapos ng mapagkakasundo ang taon ng term ng lahat ng officials ng kilusan, like 3 years ba, or 6 years, or 10 years ba, magkakaroon po ang movement ng eleksyon gamit ang blockchain online voting system. Pwede rin po nating i-offer sa gobyerno ang voting system na to para wala nang pupunta sa mga presinto tuwing halalan. Imagine niyo mga idol kung magkakaroon tayo ng voting system na ang pagboto natin ay sa ating mga cellphone na lamang. Di ba napakaganda? So ang taong bayan ay maaaring panatilihin ng chairman sa posisyon hanggat gusto nila dahil unlimited po ang term ng chairman. Basta't patuloy siyang binoboto at pinagkakatiwalaan ng majority, walang problema doon. Hindi gaya ng gobyerno na limited lang ang term ng presidente. Dito sa movement, hanggat gusto ng taong bayan ang chairman, pwede nilang iboto ito hanggat gusto nila. So kabilang po sa mga ipapatupad na first 10 laws ng kilusan ay mahigpit na ipagbabawal ang sinumang politiko o naging politiko na maging chairman or councilor ng movement. Bakit? Dahil kailangan po natin ng chairman at opisyales na walang political baggage at political agenda para ang mga desisyon ay para lamang sa ikabubuti ng bayan at ng taong bayan at hindi para sa paghahanda sa mga susunod na halalan. Mga kababayan, ang M4 Democratic Movement ay hindi nangangako ng biglaang pagbabago sa gobyerno unless kung ito ang kagustuhan ng mga Pilipino. Ang ipinapangako ko ay ang agarang maibigay ang 4 na kapangyarihang binanggit ko sa inyo para sa mga Pilipino. Ang kapangyarihang bumoto, magdesisyon at magtulungan ay ipapasa na sa inyo. Oo, sa inyong mga kamay araw-araw. Ibig sabihin, kayo ang may kapangyarihan. So kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng 5 piso, kung naniniwala ka sa majority, at kung gusto mong bumoto gamit ang inyong mobile phone, hindi lang tuwing eleksyon, sama-sama nating itayo ang M4 Democratic Movement. Suportahan natin ang ating mga developers at ang mga magiging public servants na mamumuno sa ating kilusan. Ipapakita natin sa gobyernong ito na tayo ang tunay na kapangyarihan.